Isang mapayapa at mapagpalang araw sa ating lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking YouTube channel, Lakay Siyasat TV, at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So this time ipagpapatuloy natin ang huling session. No, ito yung pang-apat na session tungkol sa ating paksang crime prevention strategies. No, nandito na yung mga crime prevention measures na dapat natin isasagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Pero bago ko tatalakayin yun, ay babahagi ko ito yung tourist na sinasabi. No, kasi meron tayong tatlong tourist no, batay sa ating pagsasaliksik. Kasi pati din tayo, ang common kasi na alam natin is yung number 1, no, which is yung routine activities theory. No? Ito kasi, nandito kasi yung tinatawag na elements of crime triangle. Kasi batay sa theory na ito, mangyayari ang krimen kung merong kriminal, no? Magkakaroon ng criminal offender na handang gumawa ng krimen. Pangalawa is yung merong target, may soft target na madaling bibiktimahin. At of course, walang nagbabantay, walang guardian yung target na yan. Yun. Kaya ito, related ito sa crime triangle na sinabi natin, na yung motive, ability or capability, at saka opportunity. No? So, yun yung routine activities theory. Ang example lang naman dito is, siyempre habang iniwan mo yung motor mo na walang kandado doon sa walang bantay na gwardiya, o sabihin nating madilim, of course, soft target yun. Diba? So, mas mataas yung chance na nanakawin ng magnanakaw. Kasi makita yan ng magnanakaw. Pag napadaan yung magnanakaw doon, nakita niya, uy, walang bantay, madaling tirahin to, banat. So, yun yung ng routine activities theory. Now, ito naman social disorganization theory. Sinasabi ng teoryang ito na mas madaling gumawa ng krimen, no? O mas madaling mangyayari ang krimen sa komunidad na mahina ang koordinasyon, kolaborasyon, mahina yung samahan, di ba, ng community, no? Bawat pamilya, paaralan, and so on and so forth, lahat ng players, no? Mahina yung samahan nila at collaboration nila pagdating sa crime prevention, no? Yun. So, mas madali kasi they are disorganized, di ba? Wala silang matinding usapin, di ba? O collaboration upang labanan ang krimen. So, yun. Ang lugar na ito is yung parang ano bang tawag doon? Hindi naman tondo kasi asensado yung tondo ngayon, di ba? Yung mas maraming mahirap yung mga informal settlers, di ba? Yan. Mas maraming out of school youth na nakakatira, di ba? Yung mga hindi aktibong nakikipag-participate sa mga programa ng komunidad, no? Yun. No, yun yung lugar kung saan medyo disorganized ang mga tao. Yan, ito yung tinutukoy ng social disorganization theory. Ito naman, broken windows theory. No, ito galing pa sa Amerika ito, di ba? Kapag pinabayaan ang maliit na problema, kagaya ng sirang ilaw, di ba? Basag na bintana, di ba? Yung parang nakikita natin na maraming sira, walang nangangalaga sa kaligtasan, yun. Siyempre, mas mataas, di ba, na yung tipong makita mo yung lugar na walang nagpapatuwad yung ng batas, parang pinag-iwanan, of course, di ba, mas madali, di ba, yung paglaganap ng kriminalidad. Kasi siyempre makikita ng mga criminal offender na ito na pag-iwanan na itong lugar na to, so mas madali. Actually, pwede pa nilang gamiting harbor area yung lugar na yan, di ba? Para magtago, di ba, habang nagsasagawa ng mga kalukuhan o mga criminal activities. So yun, yung tatlong theory. Pero ang pinaka-common dito is yung routine activities theory kung saan pala nandun yung crime triangle, yung elemento ng crime triangle. Now, no, ito yung pinaka-importante, no, kasi kahit hindi ka security practitioner, kahit ordinaryo kang tao, ito, mga crime prevention measures. Number 1, of course,
crime prevention, 'di ba? Kailangan, 'di ba, bago mo protektahan yung iba, unahin mo ang iyong sarili at ari-arian, 'di ba? Halimbawa, 'di ba, yung tamang paglagay ng lock sa bahay, 'di ba? Pag-iingat sa social media, yung mga personal, mga sensitive information tungkol sa iyo, syempre hindi mo i-disclose sa social media, online safety, 'di ba? Ah, sa common na sa suma total, magkakaroon ka ng personal awareness kung paano mo protektahan ang sarili mo, no? That is self crime prevention. Number 2 is neighborhood watch crime prevention. Ito yung pagtutulungan, collaboration, 'di ba, ng bawat residente na nakatira sa isang lugar. Definitely meron silang pangulo doon na mangunguna, 'di ba, magmamanage, maglilid sa kanilang komunidad. So 'yun, actually ginagawa 'yan sa Kamaynilahan, no, yung mga subdivision na nagtitipid, na walang capability na mag-hire ng mga malalaking security agency. 'Yun, nag-uusap-usap na lang sila, collaboration na lang sila na tulong-tulong, magkaroon ng neighborhood watch. 'Yan. Mag-ano na lang ng mga itap na lang yung barangay tanod at bibigyan na lang ng allowance para makatipid. Okay. Number 3 naman, ito is yung school programs, no, crime prevention. Ang sikreto kasi ng iba, siyempre ang madalas kasi na mabibiktima ng ganito, 'di ba? Yung madaling inaalok, 'di ba? Madaling isama sa paggawa ng criminal activities is yung mga bata. At hindi rin lingid sa statistics na mga mag-aaral, no? Definitely karamihan mga standby yun, pero marami pa rin mag-aaral na nai-involve. Kaya nga ang ginagawa ng ating kapulisan dyan sa Maynila is siyempre nakipag-ano din sila sa mga school, kasi napakalaking bagay yun, na pag ano kasi yung school administrator talagang binibigyan nila ng diin, no, itong mga crime prevention strategies na ito. Siyempre sila mismo nagkakandak doon pa lang sa recruitment, nandun na sa orientation, di ba, kung paano maging maayos na estudyante. Inaano na nila yung mga bawal ang drugs, bawal ang deadly weapon, lahat na ng bawal, no, sa school na hindi dapat, para mailayo yung mga estudyante sa ganito, isinasagawan nila. Nung nagkakaroon pa ng dialogue, minsan nag-iimbita pa sila. May mga school dati dyan sa Cavite na yung kliyente ng security agency na tinutulungan ko, nagpapatulong na magkukuha kami ng mga instructor sa ating kapulisan, di ba? Para magturo ng mga particular subjects para mailayo yung ating mga estudyante, di ba? Yung doktrina ba nila, di ba, is dapat na ayon sa pamahalaan. Yan, may mga school yan dati na pinapamunuan ng mga sisters. Di ba, minsan nakailang turo din ako doon sa mga safety. Di ba, kasi siyempre pag security kasi, bagamat practitioner tayo, pagdating doon, mas maganda itap natin ang ating kapulisan kasi sila yung nandun sa lugar. Baluarte nila yon, mas maganda yon. Okay? At siyempre mas maganda kasi ang dating kahit paano pag men in uniform, no, pulis ang didiskarte, magtuturo. Mas maganda para after yung turo, nandun yung communication, nandun yung collaboration. Ma-establish nila yung collaboration nila, yung engagement nila doon sa mga estudyante at teachers, no, when it comes to information dissemination at saka yung pagkuha, no, conveying information. Okay? So, pang-apat is yung community policing, no, mahigpit na ugnayan ng pulis. Ito, diskarte namang pulis. Ginagawa naman ng mga pulis ito kasama sa kanilang programa. Definitely para mapanatili yung kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan sa komunidad. At panglima, itong technology solutions niyan. Kasi high-tech na tayo due to technology integration. Marami natin nagagamit, 'di ba, na na mga security solutions, 'di ba? Halimbawa na lang ng CCTV. Siyempre pag punong-puno yung lugar mo ng CCTV, deterrent 'yon at saka siyempre madaling makita. Kasi alam niyo naman ngayon may CCTV na kahit nasa cellphone, kahit nasaan ka, pwedeng mo nang ma-check kung ano yung nangyayari doon sa bahay mo o doon sa lugar mo. So, marami naman na maraming technology solutions, di ba? Na isinasagawa ngayon. Nasa-search na lahat 'yan online, no? Hanapin niyo sa AI
di ba? O tanungin niyo na lang sa ating mga kapulisan, no? Marami yan. Pero napaka-importante itong technology, no? Pag-integrate ng technology sa atin para patatag lalo ang seguridad, no, natin at saka siyempre yung komunidad. Ang pang-anim, itong victim support services, no, nabanggit naman natin ito doon sa nakaraan nating talakayan. Siyempre na pag may mga biktima, hindi dapat yung kapulisan, hindi dapat hanggang doon na lang, ayusin lang yung kaso, kasuhan, no, hindi angkop 'yon. Mas maganda diyan na una kasi siyempre pagkatapos na aksyonan kung ano yung insidente, kung ano yung nangyari, yung krimen, siyempre huwag natin pabayaan na tulungan yung mga biktima, no, para makarecover. 'Di ba? Importante yung recovery program dito, no, sa crime prevention para siyempre sa susunod alam na nila kung paano iwasan yung magiging biktima ulit, no. That is the number one purpose. There are so many ways naman, counseling, legal assistance kung kailangan, 'di ba? Medical assistance, 'di ba? Ay kung kailangan ipasok mo siya sa witness protection, di okay lang, no. Pero siyempre pulis, mga tropa sa kapulisan ang nakakagawa nito. Okay? So, sa atin naman, sa civilian, madali lang naman yan. Kasi siyempre, kung ano yung alam natin na kuwan, i-coordinate lang naman natin. Collab lang naman tayo sa law enforcement agencies. So, again, no, tandaan natin, importante ang crime prevention sa buhay ng bawat tao. Diba? Hindi lang kung nasan ka, hindi lang dahil teacher ka, hindi lang dahil sa negosyante ka, no? Buhay nating lahat. Although, siyempre, amenable naman tayo na siyempre pag nandun ka sa mas payapang lugar, mas kukunti ang krimen, di ba? So, okay yun. Pero pag nandiyan ka sa NCR o Kamaynilaan, nahalo-halo yung tao, siyempre mas mahirap nun. Kaya kailangan lagi tayong security conscious. Kaya nga, siyempre, nandun yung coordination, nandun yung collaboration, importante yan. Kasi, siyempre, pag sama-sama tayong kumilos at magtulungan, di ba? Sa pamamagitan ng mga ito, nabanggit natin, strategies, kahit malayo naman tayo, ano naman na tayo ngayon, di ba? Due to online na lahat ngayon, pwede, di ba? Kagaya ng vlogging, at least na ituturo natin, malaking bagay na yon. Magkakaroon sila ng idea, siyempre, magagamit nila yon. Pero siyempre hindi lang dapat ganito, kailangan importante yung aktibo na pakikilahok natin dapat. Mas mas maganda 'yon. Pero again sa pakikilahok, kagaya yung asosasyon natin, no, there's no need naman na nandun ka kasi ang daling kumuha ng information ngayon, di ba? Sa pamamagitan nun, pwede ka naman tulong, pwede kang makilahok. Kung ayaw mong magpa-burnout, di itira mo, itimbre mo, di ba? Bigyan mo siya ng iwan information, di ba? After validating all the data, di ba? Pag nakuha mo, di itimbre mo sa pulis at sila yung mag-execute kasi sila naman yung may police power. So, mahalaga na na maintindihan ng lahat sa atin na ang crime prevention, di ba, ay hindi lang trabaho, di ba? Hindi lang trabaho ng mga kung sino yung nakatuka diyan, trabaho natin lahat. At saka siyempre mas maganda na proactive tayo. Kung pwede nga lang predictive tayo, kailangan kung kaya nating hulaan na mangyari yung krimen, mas maganda kasi siyempre lahat naman tayo, di ba, naghahangad ng kapayapaan, kaayusan, katiwasayan. At siyempre pag nandun yon, merong kaunlaran sa ating lipunan. Kaya dapat tayo, kulab tayo. Tayo ay magtulong-tulong, no? Para sa akin nga, ang crime prevention dapat magsisimula yan doon sa pinakamaliit na unit ng lipunan, which is our family. Diba? Kung ikaw ay tatay, dapat turuan mo na maging security and safety conscious ang inyong mga anak. Huwag kang pabaya. Yung mga anak mo, pagpasok, o turuan mo, o ganito ang gawin. Diba? Safety, security, dapat ituro mo. Huwag basta-basta sumama kung merong nagyaya. Diba? Yung mga ganon na alam naman na natin lahat kasi ito ang kagandahan ng social media halos nandyan na lahat. Pag i-search mo lang dyan, paano ba yung mga mga strategies ng crime prevention, paano tayo umiwas para paano tayo umiwas sa mga kriminalidad, di ba? Nandyan na lahat yan, di ba? Hindi lang itong natin, napakarami na advocates ng
crime prevention. Makikita nyo na lahat dyan dito sa social media. So, yun yung ano natin, no? Sama-sama tayo lahat, no? Labanan natin ang kriminalidad. Huwag na nating iantayin na mangyari. Mas maganda na hulaan natin, no? At bulabugin para hindi ito mangyari. Kasi siyempre lahat naman tayo naghahangad, di ba, ng mapayapa, mas ligtas at matiwasay na lipunan para sa ating kaunlaran. So, yon yung ating topic. Inabot tayo ng 4 na session, pero hopefully meron kayong naintindihan at napulot na aral na maisasagawa nyo naman sa pang-araw-araw nyong buhay. Pang-araw-araw nyong buhay. Hanggang sa muli.